Our very lives should be declarations of the gospel. As the Bible says, we are the living epistles of Christ. God's heart has always been for people. His love knows no boundaries, and His grace reaches even the fastest and busiest heart. Now, as recipients of this amazing salvation, we are not meant to keep it to ourselves. The same love that saved us should be sent to our families, to our friends, to the communities, and even to those who seem so far away from God's reach. Now, if salvation is truly for all, then silence should never be an option for all Christians. You see, the world is getting chaotic. Wickedness is very loud. Sin is very noisy and always trending. Yet, sadly, most of the people of God are silent and apathetic. As people of God, there is a need for us to make a stand now, to make the love of God and the gospel trending in social media or in everything that we do wherever we are. After all, we are called to be ambassadors of Jesus Christ. Now I urge you folks, let us get up from being passive and complacent, and let us go with compassion, speak with conviction, and act with urgency, because the message that we carry has the power to change eternity. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hatid ng Pasko ang pag-ibig at pag-asang laan ni Kristo para sa mundo. Si Kristo ang Panginoon, boses ng pag-asa, ilaw sa bawat puso. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Lola Seni at Marlene Cruz. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lamang ang QR code o mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong mga donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong donation, mag-message po lamang kayo sa amin. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXIS, Your Community Radio. Welcome po sa mga lahat ng elderlies, mga senior citizens. Naririto po ang 6 na tips para sa isang napakasayang selebrasyon ng Kapaskuhan. Kasi nga naman, Celebration, diba? Tagalog nun, Diriwang. Yes, tama ka dun. Kasi pag Pasko, siyempre naman, yan po ang panahon ng kasayahan, ng pagsama-sama ng mga pamilya at ng mga kamag-anak. Pero, nagiging din siya, parang challenging para sa aming mga senior citizens pag ganitong yung Kapaskuhan. Kaya nga, kasi pag kaming mga senior citizen, pag Pasko, hindi rin nawawala sa amin minsan yung kalungkutan kasi nga may mga naaalala kami. Minsan naaalala namin mga wala na. Kaya parang nakakaranas kami ng kalungkutan na dati kasama, dati nandoon ako. Hindi na yun ang sitwasyon ngayon. Kaya napakahalaga, no? Kaya napakahalaga na yung mga lola at lolo nyo ngayon, no, nakasama ninyo, dapat ninyong
pasayahin sila. Alagaan. Oo, no? Dapat pasayahin nyo talaga. Alagaan. Oo. Para hindi sila ano, yung tinatawag na lonely mode, no? Yan. Kaya, ngayon, sa ating paksa, ay ating hihimay-himayin ang mga dapat ninyong gawin sa inyong lolo't lola para hindi nila sumagi sa kanilang isipan, hindi nila maramdaman na hindi sila kasali sa pagdiriwang ng Pasko. Kasi nga naman, lagi bang napapasok sa atin na ang Pasko para lang ba sa mga sa mga kabataan? O, Sa mga youth. di ba? Kaya ito ang pag-uusapan natin kung paano ninyo magiging memorable kina lolo't lola ang pagdiriwang ng Pasko. Okay. Unang-una, kailangan gumawa kayo ng oportunidad, no? Gumawa kayo ng paraan na si lolo't si lola ay makakapagkwento ng kanilang mga karanasan sa nung sila pa ay bata pa ng Kapaskuhan. Tapos, tulungan nyo din sila na makagawa ng bagong memories, di ba, Lola Zen? May bagong Yes. memories, hindi lang nila babalik tanawin ang nakaraan, kundi may positibo silang outlook na mag-create ng new memories ngayon. Yan. Kaya, sino pa naman, lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon, Sino pa naman ang taong mas malalim ang karanasan na makapagbibigay sa atin ng ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko. Di ba, Lola Zen? Ano pa, di kundi tayo. Kasi marami na tayong pinagdaanan, kumbaga, pagdating sa karanasan. Kaya nga, kaming mga lolo't lola na ninyo, pagdating dyan sa mga pagbibigay ng mga payo, sa pagbibigay ng mga karanasan na may matututunan kayo na leksyon, ay ang lolo't lola nyo na ang nakatoka dyan. Kami kasi, yung lolo't lola namin, ang lolo't lola namin, sila ang nag-organize ng family reunion. Silang nag-umpisa, no? Silang nag-umpisa, Sa yes. kanila talaga nagsimula ang family reunion. Kasi napakahalaga talaga ng pagsasama-sama ng pamilya. Kasi ang katwiran ng mga lolo't lola namin, baka mamaya hindi mo alam yung mga nakasalubong mo o nakakilala mo, kamag-anak mo na pala. Hindi mo dahil nga hindi kayo nagkikita-kita. Kaya ang mangyayari, ang family reunion ay isang paraan para magkaroon ng pagsasama-sama, pagkakilanlan ng bawat pamilya. Tumpak At yan. saka yung, di ba, ang dami na pala natin. Kami nga, isang community kami. Dahil sa amin magkakapatid, 11 na kami. Oo. May mga anak na, may mga apo na sa tuhod, yung mga ganun ba. Kaya pag nagkakasama-sama, pagdating ng Pasko o family reunion, kung anong panahon na dapat na nagsasama-sama sa family reunion, doon kayo nagkakakilanlan na nakikilala nyo ang bawat pamilya. Kaya nga isisingit natin dyan, no? Kaya dahil nagkakaroon talaga mahalaga ang family reunion, dapat yung mga kamag-anak o mga kapatid na malayo sa atin, dapat nag-iipon na yan ng pera, pamasahe o ano ba ang kakailanganin para sa reunion. Kasi tama si Lola Zenny, ang family reunion ay isang paraan para makilala mo ang iyong mga kamag-anak. Kaya, ngayong Kapaskuhan, dapat mag-set aside talaga kayo ng isang araw na kung saan na magkakaroon ng storytelling ang inyong mga lolo't lola. Mainam yung gawin, Lola Zen, pagkatapos ng hapunan na busog na ang lahat, tapos relax na relax,
Tapos, Kasama sa ano, sa mga games, sa activities, sa agenda. Di oo. ba? May mga ano. Tapos diyan sa kwentuhan, siyempre no, magkukwentuhan ng ano, magkukwento ang lolo't lola nyo. Pwede nyo nga yan bansagan na Family History Night. Kasi Mm. magbabalik tanaw ang inyong lolo at lola. Kaya parang kayo na nakikinig, ganun pala, si ganito, gan pala, ganito pala nagkita si lolo't lola. Ay nako, siguradong kikiligin kayo kasi ibang-iba ang style nung araw ng mga lolo't lola nyo kung paano sila nagkakilala. Oo Oh. nga, yan ang ano, yung kwento ng lolo ato ko, yung mother ko at saka father ko, kung paano sila nagkakilala. 10 years ang tanda ni Papa kay Mama. Ayun. O, tingnan mo. Yung Ang mga ganong story detalye, nila. di ba ang ganda? Mga ganong kaliliit na detalye, natatandaan mo. Kasi nga, nasali yun sa kwento. Yung Tapos mga pag naikwento mo yun doon sa mga bata, ay, ganun pala yun. At saka, Di ba? Ganun ang ano, hindi nila na alam na ganun pala ang istorya nung ano, ni Lola Rosa at saka ni Lolo Sido. na, Na tingnan 10 mo. years ang tanda ni Lolo Sido kay Lola Rosa. At Kung saka, paano silang at saka meron pang nagkakilala. isang paraan na pwede lang gawin bago yung panimula ng pagkukwentuhan. Yung bang ilalabas yung pagka luma-luma ng album. Oo, O, mga di ba? picture. Oo. Oo. Ma maiintriga ang mga apo ninyo kasi nga yung mga picture nung araw black and white. Unang-una, black and white. Pangalawa, yung Mm, estilo ng pananamit at ang buhok mm. ay ibang-iba sa ngayon. Kaya sabi niya, ay ganyan palang itsura nyo noon, ganyan palang ang damit nyo. O, di ba? Yung bang, yung na ano natin na ibabahagi ang history. Mm. Kaya maganda talaga siyang bansagan na Family History Night. Tapos meron ding minsan kasi sa album, 'di ba nakakatanggap din tayo ng ng mga Christmas cards noon, usong-uso 'yun eh. 'Di ba inilalagay pa rin natin sa album? O 'di ba pinapakita pa na maipapakita mo, "Oh, ito nga nung hindi nakarating ang auntie mo, ganito, ito ang pinadala, ito ang album niya nung nandoon pa siya." Talagang Yung kompleto Christmas ba? card na Oo. pinadala. Mm. Kaya maganda, marami kasing mga mementos na pwede mong gawing umpisa ng pagkukuwento. Kahit anong mga yung bang pamilyar na mga bagay-bagay na may mga nakatagong kwento. O tulad, ito, nakikita nyo ba tong ko? Pendant ko. O ito, galing to kay ito ay nung kami di ba? Masaya yun. Anniversary namin yon, birthday ko. Oh. Kami nga, Ate Marlene, meron pa akong picture ni yung kasal ni Mama at saka ni Papa. Ay, Oh, talaga. doon sila. Oh, Ang itsura nila. Kaya sasabihin nila, ay, kamukha mo pala si Lola Rosa. Ay, kamukha mo pala si Lolo Sido. Yung gano'n ang oo. mga kantsawa, ng mga kwentuhan ng mga apo. Sasabihin, ay, kamukha mo pala si, di ba? Oo. Ganun ang nangyayari. Nadadagdagan yung kasiyahan habang nagkukwentuhan. Yung Kaya nga, maganda talaga pag may mga picture kasi hindi kasi nila naabutan ng medyo bata pa, naabutan na nila lolo't lola na di ba? Kaya maganda talaga may mga larawan tayong itinatago. Kaya ngayong selebrasyon ninyo ng Kapaskuhan na magsama-sama kayo, huwag kalimutang mag-photo shoot, di ba? Kailangan kami meron kami group, lahat sama-sama. Tapos, by family. Tapos, yung mga apo lang muna. Di ba? Oo. Ganun ang nangyayari sa photoshoots namin. Okay. Pangalawa naman, kailangan hindi naman nawawala yung mga anong tawag dito? Gawain at mga laro, no? Pagdating sa Kapaskuhan. Unang-una, yang kinakabisihan ng lahat ay ang pagdedekorasyon ng bahay. Dapat isasali si lolo't lola dyan. Huwag niyong kalimutang isali.
Siyempre naman, ang ibibigay niyong task, trabaho kay lolo't lola, yung siyempre, yung magaan lang. Tulad halimbawa ng, kasi usually, ang mga, ano natin, mga dekorasyon, nasa isang karton yan. O pwede nyo sabihin, lolo't lola, ipagsama-sama mo yung magkakapareho ng mga ponsetsa. Ganun. Malaking ano yan, malaking bahagi yan ng preparasyon na mararamdaman ng mga lolo't lola na sila po ay may value, na sila pa rin ay mahalaga. Kahagi ko sa preparasyon. Oo, isali nyo talaga. Maging sa ano, Lola Zen, di ba, sa decoration, maging sa paghahanda ng pagkain. Sila lolo't lola, pwede naman sila na yung mga madadaling yung halimbawa mga sitaw, kayang-kaya pa nila yan putulin, di ba? Mag-suggest. Pwede rin sila mag-suggest ng ng kung anong masarap na ihanda, lalo na yung kanilang specialty. Yes, Diba? oo. Pwede naman na hindi sila talaga ang diretsong magluluto, pero sila ang magdidikta kung ano-ano ang mga ingredientes noon, di ba? Yung biko, suman, ayan ang mga nila mga paborito ng lolo't lola. Diba? Oo, pero matrabaho. At ang kagandahan niya, sigurado ako isa sa mga apo dyan, mamanahin niya mga suman na yan at saka biko at saka mga puto. Yan. So, namana ko yan sa lola ko. Ang pagluluto. tingnan mo. From lola. Ngayon lola na. Tinuturo na lang sa mga apo. At isa pa, pwede kayong pumili ng isang movie, di ba? Movie na pwede nyong panoorin ng buong pamilya. Sa YouTube. May mga pelikula ng di ba? Modern tech na tayo ngayon, kaya hindi na kailangan pumunta sa sinihan. Sa bahay pwede lang. Di ba? Movie time tayo. After ng meron tayong movie time. Tapos ang gawa namin, yung huli naming bago namatay si Lolo Sido, yung father ko, binidyo ni Lloyd, ni Lloyda, yung aming hanggang ngayon, bawat family binigyan nun. Tapos ipiniplay namin yon during our family reunion. Isa pa rin yun na balik-tanaw. Yung pala itsura mo nun. Totoo yan. Totoo yan. Di ba? Oo. At saka, pwede rin Lola Zen, yung bang pag maganda ang panahon sa gabi, di ba? Pwede nyo ipasyal si lolo't lola sa neighborhood lang, sa kapitbahay. Di ba? Karamihan kasi pagka Pasko, ang dami mga tahanan na punong-puno ng mga ilaw. So, magandang exercise yun para sa kanila. Hindi naman kailangan malayo ang lakarin. Kahit paikot-ikot lang sa parke na malapit sa inyo, dyan lang sa mga kapitbahay. Pwede rin silang, kahit naka-wheelchair, pwedeng isama. Correct dyan. Dito nga sa atin, sa Zamboanga, kung may sasakyan, pwede nilang dalhin si lolo't lola doon sa sa City Hall, 'di ba? Maganda ang pailaw doon. Tapos meron ding kung may kaya pa rin nila doon sa IBT, sa terminal, maganda doon pagkagabi. Kaya dito sa Valenzuela, meron dito sa People's Park, sa Family Park, may mga decoration. Talagang ginawa 'yun ng mayor namin. Para maging pasyalan tuwing araw ng mga Pasko at may mga okasyon. Kaya nga, kumbaga maigsing short walk lang para kina lolo't lola, yung paglalakad na yan sa, dyan lang sa malapit sa inyo, mga kapitbahay nyo. Kasi isang paraan din yan na para ma-enjoy nila ang Kapaskuhan kasama din ang mga kakilala nila at inyong mga kapitbahay. Kasi nga, kumbaga, ang experience na to na paglalakad, pamamasyal,
ay isang paraan na nagbibigay ng kasayahan sa mga lolo't lola. At syempre Yes. naman, Lola Sen, kasi tayo, kahit tayo senior citizen na, techie na tayo ngayon. Kaya, kumbaga, oo, dahil nga sa technology, ang malayo Oo, nagiging malapit. tayo. Oo, Naka-modern tech na tayo. oh, tayong Kahit dalawa. na nasa ano ka, ako nasa Pasig, ikaw nandiyan sa Zamboanga, nakakapag-communicate pa rin tayo. Oo. Diba? Tuloy pa rin ang family matters. Oh, kaya nga, Hindi lang ang distance. para sa mga sa mga lolo't lola na may mga kamag-anak, kapatid, ah, apo na malayo sa kanila, hindi yan dahilan para hindi ninyo si lolo't lola mabati, di ba? Ano na? Via Zoom. Oh, Diba? pwedeng Zoom, pwedeng Skype, pwede ding FaceTime. FaceTime. Oh. Kasi kami ding mga senior citizen, maaring hindi kami familiar masyado sa mga gadgets. Pero alam nyo, kung bibigyan nyo kami ng konting pasensya at Yes. kumbaga, Matututunan din oh namin yes, yan. oo, i-guide nyo kami, matututunan din namin yan. Baka mamaya magsisi kayo. Pareho ni Lola Sen, marunong na mag-Facebook. At Marlene, Kuya Oh, Meng, alam niyo ba ako mag-isa dito. oh, Mag-operate, itiduro lang sa akin ng ni Dang at saka ni JC o Mama, alam mo na yan. Lakas lang ng loob ni Lola. oh, imagine mo dati nun para tayong kinakabahan, pero ngayon, oh, Oo. kaya, Kaya dapat matutunan natin ng mga bagay-bagay para hindi tayo na out of place. hindi, tsaka Lola Zen, din kasi yan, nagagamit din natin, yung bang, ang kaisipan ba natin, ang brain natin, nafa-function talaga. Kasi nga, pag tinuturuan tayo pagdating sa technology, kailangan talagang naka-concentrate, naka-focus tayo. Talaga, kumbaga, nakikinig tayo. Ngayon, kasi nga, kasi nakakatulong din yan sa atin eh. Makakatulong itong technology. O, tingnan mo, ikaw, ang galing mo na maglaro ng mga Word ibang skills. ibang klaseng games dyan sa Facebook. Oh. Very simple. Yung mga words. Oo. Para na rin ako nag-scrabble sa cellphone. Oo. Kasi favorite ko ng Scrabble eh. At saka sa technology ngayon, kahit malalayo kayo, pwede kayong makita sa screen na kahit 4 ang mukha nyo lalabas doon, kahit marami kayo, di ba? O, masaya pa rin. Para pa rin kayo magkakasama kasi, kumbaga, malayo kayo, pero dahil sa technology, ang pakiramdam nyo, ang pakiramdam nyo, kayo, magkakasama, malapit kayo sa isa't isa, hindi kayo malayo. So, yan ang nagagawa talaga ng technology. Kumbaga, parang connected pa rin tayo sa isa't isa. Yung ginagawa namin, kung saan yung venue ng gagawin na family reunion. Meron kaming malaking yung TV. Tapos via Zoom, tatawag yung mga doon. O di parang nagkikita-kita rin, tapos pwede nilang kami panoorin habang nag-games. Tapos ang ginagawa pa nila, yung ate kong nasa New Zealand, magpa-games, magpapa-Gcash ako ng pampremyo. Diba? Maganda yung yung mga gano'n. kamag-anak mo sa Australia, mga kamag-anak mo sa Singapore, diba, na hindi nakauwi, meron silang way para sila maging bahagi ng family reunion na ginagawa ninyo, doon sa programa na pinaghandaan ninyo. Oo. Diba? Totoo yan. Tsaka, kung kaya ninyong yung bang i-preserve siya, yung parang gawing digital slideshow, gawin nyo po yun kasi para may remembrance ng tapos sa susunod na celebration ng pagdiriwang ng Pasko, ipapalabas yun uli. Ganon. Oo. Ito yung nangyari nung nakaraang taon. Correct. Diba? Oo. Balik tanaw. Magandang mga activities yan na pwede nilang gawin. Diba? Oo. Tapos, syempre naman, dahil kasali ang mga elderlies
sa mga activities natin ngayong Pasko na dapat din natin isaisip yung kanilang mga kakailanganin. Kumbaga, kung saang lugar ninyo gaganapin ang inyong reunion, ang pagdiriwang ng Pasko, dapat i-consider nyo din ang yung distansya, kung kaya pa ba ni lolo't lola na magbiyahe. Oh, yan, importante yan. Tapos, kung kaninong bahay, dapat i-consider nyo. Kasi karamihan sa mga katulad namin senior citizen, hindi na kami pwedeng laging akyat baba sa sa hagdanan. Kasi, hanggat maaari, no, ang lugar kung saan gaganapin ang pagdiriwang ng Pasko, ang lugar kung saan ang palikuran, yung comfort room, dapat, hindi malayo. Kumbaga. Hindi mahirap puntahan. Oo, hindi mahirap puntahan. Pagkatapos, siyempre, sa living room, kung saan ang lahat magsasama-sama, dapat i-consider din nyo yung uupuan ni lolo't lola, di ba? Yung uupuan nila. Dapat komportable. 'Yon. Tapos dapat i-consider din nyo na yung ventilation. Oh, yes. Oo, kailangan hindi mainit. Hindi rin malamig. Yung katamtaman lang na kayang-kaya na. Kahit hindi aircon, kailangan meron nakahandang ventilador, electric fan, para sa mga elderly. At saka paypay. Kasi minsan biglang magba-brown out. Kailangan meron ding paypay. At saka Paypay. Paypay pa may pay. At saka ang isa pa, siyempre, pagdating din sa pagkain, dapat din i-consider din nyo na ang mga pagkain, meron kayong ihahandang pagkain na nararapat at madaling kainin para sa mga matatanda. Diba, Lola Hindi Sen? para maiwasan kumain ng bawal. Oo. Alam nyo na siyempre ang mga bawal. Alam mo naman ng lola, minsan mareklamo, alam niyo namang hindi ako kumakain yan. Ayan ang hinanda nyo. Tapos Naging masungit tuloy. Pagkakaroon tuloy ng tantrums ang lola. Kaya nga yan ang mga bagay na dapat natin tandaan. So pag nagpaplano na kayo ng menu, yung iba kailangan mababa mababa ang asin. Bawal lang kay lola, wag yang wag yang ipakita. Oo. Tapos kailangan medyo malambot, ha? Hindi matigas. Madaling nguyain. Tapos ang size ng mga puso niya. At saka ang size ng pagkakahiwa dapat yung kasyang-kasya lang sa bibig ni lolo at saka ni lola. Yan. Bite size. Bite size. At saka yung huwag kakalimutan. Oo. Water lang. Bawal ang matatamis. Tubig lang. At saka, ang higit sa lahat, dapat po, maging sensitive, Lola Sen, sa mga emosyon. At dapat, sila palagi, yung bang, madali nila, kung medyo nagbabago na at hindi gumaganda na ang mood ni lolo at saka ni lola, dapat meron kaagad na emotional support. Yan. Break time muna tayo, 10 minutes. Yung mga gustong mag-CR. Oo, gano'n. Yung mga gustong mag-merienda. Di ba? Oo. Kasi napagod sa paglalaro, di ba? Dapat may mga break time din na mangyayari. Yes. During the celebration. Ang ikalimang tips natin, ang share the spirit of giving. Oo, di ba? Kasi pag sinabi natin yung Pasko, hindi talaga maiiwasan na papasok sa isip natin ang pagbibigayan, di ba? Yung pagbibigayan na yan ay pwede kaming kasali dyan. Yan. Kaya, ang pagbibigay ng regalo sa mga lolo't lola ay isa po yung matibay na ebidensya na kayo po ay hindi kuripot. Na mapagbigay. Kasi nga,
Pagdating naman sa mga regalo, dapat i-consider din nyo na ang mga bagay na yung talagang magagamit ng mga lolo't lola ang ibigay ninyong regalo. At saka isa pa, sa pagbibigay ng regalo, iisipin nyo, si lolo't lola, hindi naman yan masyadong ano, maraming pera, gano'n, no? Ang ginagawa namin sa reunion, pila-pila mga bata. Mm. Meron nang nakahanggang 50 pesos na malulutong, 100 pesos. Kung inipon na yun ng lolo't lola na yun, o pila-pila na Oo. yan. Eh dahil wala na si lolo't lola, yung mga anak na, Oo. At saka, yung Lola ang Sen, nagpapakuna. Tapos, malako kaming mga malalaki. Nung wala ng mga batang pumipila, kami rin magpapaliit kaming ganyan. Tapos pipila. Wala na, hindi rin na rin nila bibigyan na rin nila dahil may hawak pa naman sila. correct. Kaya ang saya ng namin, ng aming family Gano'n naman reunion. talaga, Lola Sen, kasi nakikisali talaga, nakikisali. Oo, Kaya nga, diba? ngayon, kung si lolo't lola, wala namang 100 na maibibigay, pwede naman kasi silang gumawa ng mga homemade gifts. Tulad halimbawa ng pagbe-bake ng mga cookies, paggagawa ng puto katulad mo. Pwede mo naman Ano yang ba? Oo, Ngayon, napakarami Oo. ng kahit hindi ka na magluto, kasi minsan, alam na, naintindihan na nila yung sitwasyon mo. Ang dami nang mabibili ngayon ng mga pagkain, di ba? Na pwede mong yung pang giveaways Oo. na nakapack na budget type, budget price na. Kaya hindi ka na ngayon problemahin kung anong ibibigay mo pagdating ng katulad mo, pwedeng-pwede ka pa naman magluto ng puto pao mo. Ang gandang maging yun, no? Maging Yan regalo. naman ang hinahanap nila lang sa akin puto paw, at saka gulaman juice. Ayan ang nila. Lagi nilang hinahanap sa akin tuwing family reunion. Kaya nga, maganda talaga yan. Kaya nga, pag merong ganyan na, sabi nga nila mga activities na charitable activities, tulad ng pagpapakain ng mga bata, gano'n, magdo-donate ng mga food packs, no, sa mga bata, pwede pa rin kasali dyan sila lolo't lola. Kasi hindi naman magiging mabigat yun sa kanila eh. Ang pagbibigay, sila ang magbibigay mismo sa mga batang nakalinya isa-isa, kayang-kaya yon nila lolo't lola. Basta ang mahalaga doon, sinasama nyo, hindi nyo isinasantabi sila lolo't lola. At saka isa pa, maganda rin na gawin nilang maganda ng charitable activity ng mga lolo't lola. Yung mga pagbisita ng kapwa nila senior citizen sa mga nursing homes. 'Di ba? Maganda 'yan, Lola Sen, para kasi magiging kapwa mo, makakapag-share ka sa kapwa mo senior citizen. So kung ano man ang Di ba may mga lumang mga na mga toys ng mga apo mo? Oo. Kolektahin mo. O mga apo, baka gusto niyong i-donate na lang natin yan, mga sa ating sa reunion natin. Kaya yung mga pinaglumaang mga damit na pwede pa namang isuot. Oo. Yun ang ginagawa namin, yung iniipon namin lahat yun. Tapos pagdating ng family reunion, last part yun. Ukay-ukay. Yung mga may gusto dun sa di ba? Oo. May ukay-ukay kami na portion. Di ba? At ang pinakahuli ay kailangan spend quality time together sa pamilya. Kaya nga, ang pinaka magandang regalo ngayong Pasko sa pamilya ay yung oras ninyo. Ang oras, ang presensya ninyo, ang napakahalaga sa Kapaskuhang ito. Kaya, alam mo ba yung Ate Marian, ang spelling ng love? Oo. T-I-M-E. Time. Correct, no? Hindi na pag tamang spelling daw ng love ay T-I-M-E. Totoo yan.
pamilya, di Oo. ba? Mahalaga 'yun, lalong-lalo na sa Kapaskuhan. Kahit Mm. sino, ini-expect 'yan 'pag Pasko, uuwi ang mga nasa malalayo, uuwi. Uuwi at uuwi. Oo, gano'n. Talagang pinaghahandaan. Mm. Kaya nga, ano 'yan, yung mga kamag-anak natin o mga kapatid natin, mga apo na malayo, 'di ba? Nasa ibang bansa. Oo, Oo. laging sinasabi sa kanila na, "Oh, pagkatapos ng reunion, oh, sa susunod na taon ha." Oh, 'di ba? Sinasabi 'yon, kailangan paghandaan kasi nga po walang makahihigit na regalo sa Pasko kundi ang oras, ang presensya ninyo sa araw ng Pasko. Huwag po ninyong idahilan na kayo po'y napaka-busy kasi Yes. nawawala ang halaga ng kikitain mo kung titingnan mo na mas pinapahalagahan ng inyong pamilya ang presensya mo kaysa anumang dadalhin mong regalo. Kaya, wag na wag po niyong kalilimutan yung binigay namin na 6 tips for a joyful season para sa mga senior citizen. Una po, gumawa po ng mga opportunity para magkaroon ng storytelling si lolo at si lola. Pangalawa, magplano po ng mga activities na kasali sila lolo at lola. Pangatlo, kailangan po yung paggamit ng Gamitin ng technology. Yes, para magkaroon Yeah. ng koneksyon ang bawat Mm. miyembro ng pamilya. Yes. Pang-apat, kailangan po maging pa kayo sensitive sa mga pangangailangan ng mga matatanda. At syempre, ikalima, kumbaga, yung spirit of giving. Kailangan You love on Christmas Day. No greater gift is better love. Totoo Kumanta na yan. naman sila kasi. Yes, tamang-tama. Kaya, ika-anim, magbigay po ng quality time para magkasama-sama nga ang mga miyembro ng pamilya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng biyaya na ibinigay mo sa bawat pamilyang nakikinig sa programa ng Family Matters. Panginoon, panalangin po namin na sana po sa darating na Pasko, ang mga pamilya po ay magkasama-sama. Ibigay mo po, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan ng mga miyembro ng pamilya na malayo na para po sila po ay magkasama-sama. Idinadalangin din po namin na lahat po ng mga gawain, mga activities, mga plano na gagawin ay kasali po ang lahat ng miyembro ng pamilya mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Panginoon, idinadalangin po rin namin ang aming mga lolo't lola na may sakit. Panginoon, kayo po ang pinakamagaling na doktor, pinakamagaling na manggagamot. Hipuin niyo po ang kanilang katawan. Panginoon, ibigay niyo rin po sa kanila ang financial provision na kakailanganin sa mga gastusin nila sa araw-araw para sa mga matatanda. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga anak, ang aming mga apo na palagi po sana silang pasensyosa sa amin at sensitive po sa mga pangangailangan namin. Salamat po, Panginoon, sa aming mga apo, sa aming mga anak, sa mga aming mga caregivers na wala pong sawa na nag-aalaga po sa amin. Panginoon, idinadalangin namin na sa Kapaskuhang ito, maalala po namin hindi ang mga regalo o mga pagkain, kundi ang pagbubuwis mo ng iyong buhay para po kami ay maligtas. Maraming pong salamat, Panginoon. We love you
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radio Sinkaman at makakasama naman po ninyo si Uto Mobin. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes po hanggang Sabado ay mapapakinggan ang Family Matters. At syempre naman po, tuwing Linggo, 7:30 ng umaga hanggang 8:00 ay mapapakinggan ang Move Kids Radio. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye. Bye! Mga lolo at lola, mga senior citizen tulad ko, nagpapaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC tungkol sa Senior Citizen Data Form o SCDF. Ang SCDF ay ang opisyal na registration form para sa ating mga senior citizen. Ito'y naglalaman ng mga personal